Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Cardano. Pero bago po ang lahat, sa mga nagtatanong kung bakit ako nawala nitong mga nakalipas na araw, ay simple lamang po ang dahilan. Ako po ay nilagnat at ngayon ay nakaka-recover na po ako ngayon. Kaya ayan, ipagpapatuloy po natin ang pag-content tungkol dito sa mga paborito nating cryptocurrencies at kasama na po rito dito si Cardano. Kaya ayan, meron po tayong isang matinding pahayag rito mula mismo kay Ginoong Charles Hoskinson. Yan, siya po ang founder ni Cardano, kung saan ay yung kanyang pahayag na ito ay isang masasabi nating napakatapang na pahayag sapagkat ayon sa kanya ay si Cardano raw ang pinakamalaking banta sa dominance o paghahari ni Bitcoin sa crypto market. Kaya grabe, di po ba? Sino ba ang mag-aakalang may aamin na si Cardano ang isa sa mga sikat na altcoins ngayon ay kayang tapatan at saka lampasan si Bitcoin na siyang tinuturing na hari ng crypto mula noon pa? Pero totoo nga ba ito? Ano bang meron kay Cardano at bakit po ito nakikitang banta sa position ni Bitcoin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang sinasabi ni Ginoong Charles Hoskinson tungkol sa paghahari ni Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Charles Hoskinson ay nananatili siyang matatag sa kanyang paniniwala na si Cardano ang pinakamalaking threat o banta sa pagdomina ni Bitcoin. Hindi ito dahil sa hype o pansamantalang sikat lang si Cardano, kundi dahil po sa track record ng project sa nakaraang 7 taon or 7 years. Yan, last 7 years. Ano po ba ang mga technological? Ayan, ano ang technological na lamang? Ayan, lamang ni Cardano kay Bitcoin. Isa po sa mga binigyang diin ni Ginoong Hoskinson ay ang technological na pag-usbong ni Cardano kumpara kay Bitcoin. Una ay tinukoy niya ang tinatawag po na Extended UTXO model ni Cardano. Kung hindi po kayo pamilyar, ang UTXO ay parang simpleng paraan ng pag-track ng cryptocurrency transactions. Ginagamit ito ni Bitcoin, pero ang version po ni Cardano ay mas pinahusay at tinawag po nila itong Extended UTXO. Ngayon is ano po ba ang kagandahan nito? Mas matatag po ang security structure pero may kakayahan na ring mag-support ng smart contracts. Sa madaling salita, habang simple pa rin ang disenyo, kaya po niyang tumakbo ng mas komplikadong mag-operate ng mas komplikadong decentralized applications na hindi kayang gawin ni Bitcoin sa kasalukuyan. Pangalawa, may sarili na rin po siyang programming language. Yan, itong si Cardano na tinatawag pong Plutus. Yan, Plutus. At ginagamit po ito sa pagbuo ng mga advanced na dApps. Yan. At ang pinakamatinding punto ni Ginoong Hoskinson ay ang on-chain governance nitong si Cardano. Yan, dito ay may formal at transparent na paraan na ng paggawa ng decision sa buong network kumpara po sa informal at saka mabagal na proseso ni Bitcoin. Ngayon is paano raw tinapos ni Cardano ang mga plano ng mga unang Bitcoin developers? Sabi po ni Ginoong Hoskinson, marami raw sa mga ideya noon sa Bitcoin community gaya po ng colored coins at saka Lightning Network ay hindi natupad or na-prioritize sa official development roadmap ni Bitcoin. Pero si Cardano raw ang siyang nagpatuloy at nagtagumpay sa mga ito. Ibig sabihin ang mga ideyang pangarap pa lang noon para kay Bitcoin ay aktual na naipatupad at gumagana na sa Cardano Network ngayon. Kaya para kay Ginoong Hoskinson, si Cardano raw ang nagsilbing finisher ng mga ideyang naiwan ng Bitcoin ecosystem.
Ngayon is gaano po ba katatag ang network ni Cardano? Kung katatagan ng network ang pag-uusapan, abay may karapatan ngang ipagmalaki si Cardano. Yan, si Cardano. Sa loob po kasi ng 7 taon or 7 years, wala po itong naitalang downtime, walang major hack at saka walang seryosong aberya. Dagdag pa rito ay ang proof of stake system ni Cardano ay sinasabing kasing secure ni Bitcoin, pero mas energy efficient at saka mas scalable po siya. Ibig sabihin ay hindi lang ito ligtas kundi mas makakalikasan at mas madaling lumaki habang dumarami ang gumagamit. Higit pa dyan, halos 9 na taon ng peer-reviewed research, simulations at saka formal development methods ang inalaang pundasyon bago pa man ito ma-launch ng buo. Kaya ayon po kay Ginoong Hoskinson, ang tunay na sukatan ng tagumpay sa crypto ay hindi lamang po sa presyo o sa dami ng mga users, kundi sa integridad ng technology at tibay ng system or sistema nito. Ngayon ay paano naman si Bitcoin sa panahong ito? Aminado rin si Ginoong Hoskinson na si Bitcoin ay lumalakas pa rin, lalo na sa suporta ng malalaking institution, tulad po ng pagbili ng mahigit 600,000 Bitcoin ng kumpanya gaya po ni BlackRock at ang suporta ng ilang bahagi ng US government. Sa katunayan ay nakikita niya na posibleng umabot po sa pagitan ng $250,000 hanggang $500,000 ang presyo ni Bitcoin sa loob ng 2 taon. At posible pang umabot ng $1 million bago matapos ang dekada, lalo na kapag tuluyan ng niyakap ito ng Fortune 500 companies. Pero kahit ganito, naninindigan pa rin si Ginoong Hoskinson na ang tunay na evolution ng technology ay kay Cardano pa rin. Kaya yan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Cardano. Para sa atin, kung totoo nga si Cardano ay may kakayahang tapatan o lampasan si Bitcoin sa mga susunod na taon, posibleng magbago po ang landscape ng mga coin na dapat nating tutukan para sa long-term investment. Ang mga traders at saka investors na kayang tumingin po ng fundamentals at hindi lang nakatingin sa hype ay posibleng makinabang sa potensyal ni Cardano habang mura pa ito. Bukod pa dyan ay mas marami pang opportunities sa DeFi, staking at saka government participation sa network ni Cardano kumpara po sa limited use case ni Bitcoin. Kung sakaling tama po si Ginoong Hoskinson, maaaring mas malaki po ang kita sa matagalang panahon kung mag-focus tayo sa utility-based coins gaya ni ADA or Cardano. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay napaka-interesting po ng pahayag na ito. Matapang pero hindi walang basihan. Yan. Habang si Bitcoin ay kilalang pioneer at unang cryptocurrency, hindi ito nangangahulugang siya na ang perfect. Marami siyang limitation pagdating sa technology at saka scalability. Si Cardano naman, kahit maraming nagsasabi na mabagal ang development, ay consistent at saka sinigurado ang tibay ng foundation bago umarangkada. Para itong estudyanteng hindi sumasabay sa uso pero top performer sa dulo. Sa mga Pinoy investors, dapat bukas po tayo sa posibilidad. Hindi masama ang maging loyal kay Bitcoin pero magandang tignan ang mga alternatives na may matibay na pundasyon tulad po ni Cardano. Kung ang sinasabi po ni Ginoong Hoskinson ay maging totoo or magkakatotoo, baka sa susunod na dekada, si ADA na nga ang maaring bagong hari ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.